Breaking news, ano kaya ang mangyayari kung ang dalawang magkaribal ay magkaharap ng personal? Nagkaharap si President Donald Trump at si President Xi Jinping nito lamang nakaraang araw sa Busan, South Korea, at kung gaano kaanghang ang kanilang mga ibinabatong salita ng bawat isa nang hindi pa ito nagkakaharap ng personal, ay taliwas na taliwas ito nang magkaharap ang dalawang ito. Nang magsalita si Xi Jinping ay puring-puri nito si President Donald Trump. At nang magsalita naman si Trump, wala itong ibang sinasabi kundi ang purihin si President Xi Jinping. At maliban dyan, nagkaroon pa sila ng agreement at ang agreement na ito ay tungkol sa kanilang ekonomiya. Ang tanong, ito kaya ay may katotohanan o ito kaya ay may halong kaplastikan upang ipakita sa madla na sila ay ayos lang? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Last day na ng October ngayon, October 31, 2025. At dako muna tayo sa balita tungkol sa pagitan ng United States of America at ng China. October 30, 2025 ay nagkaroon ng meeting sa Busan, South Korea. Dinaluhan ito ng mga matataas na pinuno sa Asia, hindi lang ng Asia kundi maging ng West. Maging si Pangulong Donald Trump ay dumalo sa naturang meeting at sa kauna-unahang pagkakataon, buhat ng maluklok muli bilang Pangulo ng Estados Unidos si President Donald Trump. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap nito ng personal si President Xi Jinping ng China at hindi maikakaila, alam ng buong mundo na ang Amerika at China ay karibal kung ekonomiya ang pag-uusapan. Hindi lang ekonomiya, maging ang kanilang sandatahang lakas at sa gerang nangyayari sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Maraming pagkakataon na nagsasalita itong si President Donald Trump at hindi ito magandang pakinggan para sa China. Ganon din ang ginagawa ng China. Ibig sabihin, meron silang mga maanghang na salita na narinig mula sa magkabilang panig. Pero gaano man kaanghang ang kanilang rivalry nang hindi sila nagtagpo ng personal, ibang-iba ito nang talagang sila ay magkaharap na sa Busan. Mahihigpit na kamayan ang nangyari. Mga ngiti na tila matalik na magkakaibigan. Sinabihan pa ni President Xi Jinping si President Donald Trump na "You are a man of peace." Tinutukoy nito ang kontribusyon ni President Donald Trump sa ceasefire na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. Sumukli naman ng salita itong si President Donald Trump tungkol sa meeting na nangyari sa pagitan ng dalawang leader na ito. Tinatanong siya kung bibigyan siya ng rating from 0 to 10. Gaano raw ba kaganda ang kanilang meeting? Ayon kay President Donald Trump ay 12. At napag-usapan din ang kanilang ekonomiya. Si President Donald Trump ay talagang napakahigpit kung ang pag-uusapan ay ekonomiya. Lalong-lalo na itong si President Donald Trump ay isang negosyante. At patungkol sa kanyang taripa na ipinataw sa iba't ibang panig ng mundo, isa ang China sa mga may pinakamalaking porsyento na ipinatong ni President Donald Trump. Pero nang magkaharap ito, kasing lambot ng Let's Plan ang inilambot ni President Donald Trump nang makaharap nito si Xi. Ayon sa ulat ng The Guardian, dati ay 20% na taripa ang ipinatong ni President Donald Trump. Pero nang makaharap nito si Xi, immediately, again mga kaibigan, immediately, ginawa na lang itong 10%. Ang laki ng nawala. Dati ay itinatago pa ito ng United States of America. Ayaw ipaalam sa buong mundo na ito ay ginawa ni President Donald Trump. Pero nabulgar ito dahil sa pahayag ni President Xi Jinping. Sinabi nito na 10% na lamang ang ipinataw na taripa
ng United States of America para sa China. At nangako rin si President Donald Trump na bibisita raw ito sa Beijing, China. At marami ang mga nagsasabi na nagbibigay ng hint itong si President Xi Jinping na kung matapos bumisita si President Donald Trump sa Beijing ay si Xi naman ang pupunta sa United States of America. Napakabilis na ibinaba ang mga taripa ng magkabilang panig tungkol sa usaping rare earth element, isang napakahalagang elemento sa paggawa ng mga electronic motors, mga cellphones, mga LED lights, medical equipment at wind turbines. Sa mga bansa gaya ng Amerika at ng China, napaka-importante ng rare earth elements sapagkat kung mababa ang presyo ng elementong ito, malaki ang kanilang magiging profit. Marami ang mga nagsasabi na sa biglaang pagbaba ni President Donald Trump ng taripa laban sa China ay iniisip nito hindi lang ang pagkakaibigan nito sa China kundi iniisip din ni President Donald Trump ang kanilang bansa, particular sa kanilang import-export business. Hindi rin nawala sa usapin ang kanilang soybeans, kasama ito sa mga bababaan ng taripa. Ayon sa ulat ng Politico, matapos ibaba ni President Donald Trump ang taripa laban sa China, hindi nag-aksaya ng oras si Xi Jinping, agad na tinanggal ang restriction sa kanilang export ng rare earth elements. Kung baga, nasa isip ni President Xi Jinping malaking pagkakataon na ito. At nang matapos na ang kanilang meeting, lumabas si President Donald Trump at si Xi Jinping at humarap sa international media. Tila ayaw ng bitawan ni President Donald Trump ang kamay ni Xi Jinping. Makikita sa videong ito na habang kinakamaya ni President Donald Trump si Xi Jinping ay napakaganda ng smile nito. Samantalang si President Xi Jinping, ewan ko lang kung anong klaseng smile ito. Parang pilit o ewan ko lang, hindi ko alam kung ano ang nasa damdamin ni President Xi Jinping. Pero marami ang mga nagtatanong, ano nga ba talaga ang katotohanan? Ito ba'y walang halong kaplastikan? Dahil alam ng buong mundo na talagang magkaribal ang dalawang bansang ito. Hindi rin mawawala sa mga malilikot na kaisipan ng ating mga kababayan na posible raw na ito ay isang show-up lamang o nagpapakita lamang ng isang malaking kaplastikan at walang katotohanan. Ipinapakita lang daw sa buong mundo na ayos sila, pero ang katotohanan ay hindi. Pero ang mga bagay na yan ay ating malalaman sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan o hindi man taon kung ang kanilang mga pinagsasabi during sa kanilang meeting ay may katotohanan. At yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung gusto mo ang mga balitang internasyonal at sa loob ng ating bansa, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!